Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakahalagang issue sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang posibleng inhibition o pag-atras ng ilang senator judges sa kaso. Magkasalungat ang pananaw ni VP Sara at ni Senator Risa Hontiveros tungkol dito. Ang tanong, sino ba ang may punto at anong epekto nito sa proseso ng hustisya? Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga pinag-uusapang internal rules sa Senado ngayon ay kung dapat bang mag-inhibit ang ilang senador kung may personal o political bias daw sila sa kaso ng impeachment ni VP Sara Duterte. Sabi kasi ni Senator Risa Hontiveros mula sa oposisyon, noong nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad na magkabilang panig sa impeachment trial, kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo. Pero si VP Sara Duterte sa isang separate na pahayag ay nagsabing, hindi kasi tayo pwedeng magpa-inhibit ng mga senator judge base lamang sa bias dahil ang posisyon lang naman ng isang tao ay kung siya ba ay pabor o against kay Inday Sara. Kung ganon ang ating basehan sa inhibition, dapat ipa-inhibit din natin ang mga senador na may bias laban kay Sara Duterte, tulad na lamang ni Senator Risa Hontiveros. Ang inhibit sa legal at parliamentary language ay kusang pag-atras ng isang opisyal sa paghawak ng kaso dahil posibleng hindi siya makapagdesisyon man ng patas. Sa impeachment trial, mga senador ang magsisilbing judge. Kaya kung may duda sa kanilang impartiality, pwede silang mag-inhibit kung gusto nila o kung may sapat na dahilan. Pero ayon kay VP Sara, dapat may malinaw at legal na batayan, hindi lang dahil sa personal o politikang interpretasyon ng bias. Ayon nga rin sa ilang legal observers, delikado ang mungkahing araw ni Hontiveros na gamiting basehan ang bias na hindi naman raw napatunayan sa korte. Kasi kung susundan ito, baka lahat ng pro-Duterte senator ay mapwersa raw na mag-inhibit at matitira na lang ang oposisyon sa pagboto na malinaw namang may layunin sa impeachment na ito. Ang masama pa, ayon sa kampo ng VP, ay baka maging president ito para tanggalan ng boto ang mga senador na hindi pabor sa kanila. Kaya nga pinapanindigan ni VP Sara na hindi lang dapat basehan ang bias kung walang formal na reklamo, ebidensya o ethical violation. Bakit ka aatras sa tungkulin mo bilang judge? Kung pagbabasehan natin ang 1987 Constitution, walang requirement ng inhibition sa impeachment trial, maliban na lang kung may personal interest o direct involvement sa kaso. Si VP Sara ay nagsasalita mula sa pananaw ng isang inakusahan na may karapatang humarap sa fair and complete na impeachment process. Si Senator Risa Hontiveros naman ay tila nagsusulong ng moral high ground. Pero ang tanong, patas ba ito kung ang bias ay batay lang sa perception, hindi ebidensya? Kaya maraming netizens ang nagsasabi, parang gusto nilang alisin ang boto ng mga pro-Duterte senators para siguradong mapatalsik si VP Sara. Narito ang ilang komento na makikita sa mga discussions forums at FB pages. Kung bias lang ang basehan, edi lahat ng senador may kanya-kanyang bias.
Dapat lahat na lang mag-inhibit. Tama si VP Sara. Trabaho ng senador ang humusga. Kung aatras sila sa takot sa perception, sayang ang boto ng taong bayan. Si Ontiveros may panawagan para sa fair trial, pero gusto niyang alisin ang boto ng mga senador na pabor sa VP. Makikita mo may sentiment na hindi ito simpleng legal issue lang, kundi isa ring usapin ng political strategy. Sa mga susunod na linggo, mahalaga raw bantayan ang mga magiging rules na ipapatupad ni Senate President Cheese Escudero ukol sa impeachment proceedings. Maglalabas ba sila ng malinaw na criteria kung kailan pwedeng mag-inhibit ang senator judge? Papayagan ba nilang gamitin ang bias bilang sapat na basehan para sa pag-atras? At higit sa lahat, tatanggapin ba ng publiko ang resulta ng trial kung ang mga boto ay nilimitahan dahil sa inhibition rules? Kaya mga katinig ng bayan, sa panahong puno ng intriga at palusot, kailangan nating bumalik sa prinsipyo. Ang impeachment ay dapat hindi lang legal, kundi makatarungan. Ayon kay VP Sara Duterte, hindi sapat ang bias para umatras sa tungkulin. Ayon kay Senator Hontiveros, ang dapat mamunong araw ay ang hustisya, hindi politika. Pero sa dulo, ang tanong ay ito: kanino mo ipagkakatiwala ang hatol? Sa buo at matapang na Senado o sa iilang na filter na lang dahil sa politikang inhibition? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, busy sa impeachment kahit nagkakagulo na mundo. At posibleng tumaas palalo ang presyo ng gasolina dahil sa away ng Iran at Israel. Diyos mio! In the case of the VP Sara Duterte, she has been a victim of unfairness in this trial because as we know that she has been singled out, or his office is the only office which is investigated to be put in an impeachment complaint trial among all those offices which have confidential fund is, I think, unfair and unjust for everyone. Ngayon lang ako nakaranas ng administration na ang inaatupag ay ang pag-pin down sa mga Duterte dahil kalaban nila sa politika. Administration na walang naitulong sa mga may hirap na Pilipino. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!